Mula sa ganitong plot na walang kahit anong tanim, ipapakita ko sa inyo yung ating naging result after 2 months and 9 days of gardening. Hello mga ka-garden, good morning and happy Sunday sa ating lahat. I-update ko lang po kayo dito sa aking organic garden. So dito muna tayo sa ating area kung saan nagtanim po tayo ng ating talong. Ayan, so possible naman po talaga mag-organic gardening. Yan, yung iba doon, yung isa, yung pinakita ko before, meron siyang langgam at aphid. Yan sa dulo. So, hindi siya lumaki. Pero yon sa organic gardening, since marami ding may mga peste din, medyo challenging. Pero yun nga, magtanim na lang po tayo ng mas madami. Para for sure na, mas madami po yung chances na marami din po tayong ma-harvest. Pero ayun, may mga organic din naman po mga pesticide and insecticide na pwede nating gamitin. So yan, this is our first plot. So hindi ko tinaniman dito sa side na to. I tried with the pechay, pero kasi yung pechay kailangan niya ng maraming araw. So hindi siya nag-thrive kasi nga meron dahon ng mangga dito sa taas. Actually, dapat patrim ko yung mangga. And our second plot is yung okra. Organic din po lahat to. So that is our Clemson spineless okra. Oh, by the way, explain ko lang bakit siya spineless. Hindi dahil wala siyang like litid sa loob. Diba kapag kumain ka ng okra, meron siyang parang litid. So, meron siyang parang ano. Pero ito, kaya siya spineless kasi yung mismo bunga niya, wala siyang mga tinik-tinik dito. Tapos yung mga leaves and yung mga ano niya, branches, wala rin siyang mga tinik-tinik talaga. So, dun yung spineless na sinasabi. So, before akala ko din parang sa loob makinis yung mismo okra. Pero yung labas ng pod niya, wala siyang tinik. Ito. Kaya kapag nag-garden po kayo or nag-harvest, then hindi po kayo mahihirapan kasi hindi kayo matitinik doon sa spineless okra. So, ayan, meron siyang mga meron siyang mga grove. So, kung makikita niyo yung shape niya, wait, I think there's one here that has visible groves. Ayan, yung mga side-side, ayan, yung mga grove niya, yung mga guhit-guhit pa. Taas pa ba? Ayan, pwede nang i-harvest ng iba. And, tuloy-tuloy na po yung harvest namin dito. So, everyday, I harvest some okra for our sabaw or our gulay. And then for the garden mistake that I made before, diba, there were gabi, yung mga taro dito. So I removed them and transplanted them doon sa ibang area kung saan wala silang na-overshadow na mga halaman. And then dito, I already planted yung mga cosmos at saka yung mga marigold. So, yan. Kasi pang deter din po yan ng mga insekto. So, medyo maliit pa sila. Pero andyan sila sa mga side-side or gitna-gitna ng mga halaman. So, doon nilagyan ko din siya. Alright. So, as you can see, sobrang green na dito sa area na to. So, 2 months ago, puro buhangin lang yung makikita mo dito. So, wala kang makikita ang halaman. Walang edible, walang kahit ano. Pero right now, ayan, mayroon na tayong mga nakukuha for food. And also, para mas matagal nyo pong mapakinabangan yung ating mga tanim, let's say mustasa, yung pechay, yung saluyot, ayan, kawawa na po sila sa akin, kaka-cut and grow. So, you can do that. You can always cut and grow. Huwag nyo munang bunutin para lagi po kayong may panggulay pag kailangan nyo. So, mas matagal po sila nun kapag cut and grow lang sila. So, just like this, ayan, medyo ano na itong mga to sa akin. Sobrang marami na akong nakuha dito kasi I always cut and grow them. Look. Yun lang sa talaga challenge sa organic. Hindi mo maiiwasan yung may mga kumakain na pests like this. So, I have to remove this. Kasi kumalat na siya, tapos wala na siyang bagong talbos. So I have to remove that. Okay, so
it's really important to always check your garden for pest. Ito naman yung organic talong natin. And I planted some Vietnam roses in between them. Tapos ito yung ating cosmos. Ayan. And there are also some mustasa in the middle. So I cut and grow them too. Diba? Meron na tayong mga nag-start na bunga dito sa ating mga organic na talong. Ayan. Bunga na po yung mga yan. So na-pollinate sila ng maayos. Ayan. So this is our third plot. And of course, syempre, diba, yung mga bulaklak din, they could attract pollinators if yung mga halaman nyo kailangan ma-pollinate. But yung talong is self-pollinated, so parang decoration na lang. You can add them as decorations too. And for our malunggay, ayan, so magto 2 months pa lang tong mga to kasi. And look how they've grown. Sobrang taas na. Ayan, dito ako kumukuha nung aking pangdagdag doon sa aking swamp fertilizer. So parang unlimited fertilizer, right? So, ang bilis lang tumubo. Ito yung hindi nakahabol last time. Since umulan-ulan, ayan, sobrang yabong na nila. So, we can get pang sabaw, pang tinola, pang whatever we want. And, of course, we can use it for our organic liquid fertilizer. Okay, and so let's proceed to our next plot. Ito, I've mentioned before na itong mga boxes na to, they were here since 2018 for my first hydroponics. And I reuse them all the time. So, ito. Yung ating mga mustasa, which we cut and grow too. And yung ating mais. Parang experimental lang lahat to if they gonna grow here. Because, yun nga po, it's really sandy. Pero so far, ayun nga, diba? Tumubo naman sila dito sa ating sandy soil. And maganda-ganda yung tubo nila. Since we use biochar. And we also used yung ating organic liquid fertilizer. And for the last plot, it's also mais. So ayan, this is what we accomplished so far. And ito yung ating mga bawang that I planted a few days ago. I think pang 6 days yata. Yan. So nag-usbong naman na sila. So yung mga bawang, we just cut the leaves. Yung mga garlic leaves yung ginagamit natin to cook. Ayan, mabilis lang po silang lumaki as long as hindi sila mabubulok dito sa ating container or dun sa lupa na ating pinagtaniman. So, it's very important to use well-draining soil, or if yung container nyo, it has to have holes para hindi maimbakan ng water. So, yan, hindi sila sabay-sabay tumutubo. Pero, makikita mo naman na marami nang tumubo dito sa batch na ating tinanim last time. Ayun, so dali din tayo mga kasunod na batches of eggplants para hindi sila sabay-sabay mamunga. Pero I think we're gonna be having a lot pag namunga talaga sila kasi marami yung mga tinanim natin dito sa ating garden. As for the beans naman, ito, umakyat naman na siya, but wala pa siyang bulaklak. So, pero they're so green and they look healthy. Wala naman din silang mga pest. So, I think they're okay. As for our okra, I mean the ampalaya. So, this is actually wild ampalaya. So, hindi ko siya tinanim. Lagi na lang siyang tumutubo, yung native ampalaya. Sobrang mapait, pero parang ano na siya, immortal plant. Parang na-master na nila yung yung kanilang survival. So, kahit na hindi mo sila itanim, the next year, tutubo at tutubo pa rin sila. So, marami kami dito. Tumutubo lang sila so kung saan-saan. Pero, I planted one here dito sa ating container para pag kumukuha ako, diba, meron akong specific area where I can get them. So, that is our mini garden tour. And, yun, I hope that you're gonna start planting. So, the first thing you're gonna do, if you really want to have an edible garden, is to actually start planting. Ayun na, may mga bee. Bee ba to? Yeah, there's a bee.
Ayan o. So, nakaka-attract talaga ng mga pollinators. Yung mga flowering. Ayan o. I think that's a bee. Yeah, it is a bee. Hindi ako masyado nakakita ng bee dito. Pero ayan, may mga naliligaw na bee dito sa atin. And, look. It's going to the flowers. Ayan o. Hindi natin siya mahuli. Pero ayan, nandyan lang siya. It's going around. So, yun. That's it for our gardening tour. And, yun nga, it's really fulfilling because after 2 months, then 2 months and 9 days to be specific, then you can see results. Although, syempre, hindi naman sila lahat kagandahan, right? Pero, nakaka-harvest tayo sa mga to. So, sa mga ganitong halaman, yung medyo payat, then you can just put more organic liquid fertilizer. Ayan, thank you for watching and happy Sunday everyone. So, I hope everybody's having fun and having some good time sa kanilang garden. Bye!